Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang sinasabi ng mga supporters ni Tatay Digong and VP Sara na Marcos resign. May ano ba? Valid ba na mag-resign ang ating mahal na Pangulong PBBM or Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Or may basihan ba? Dapat bang mag-resign ang ating mahal na Pangulo? Before tayo guys magsimula, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga viewers, followers, subscribers, visitors ng ating channel, Jake Pomperada Channel. Maraming salamat po at welcome po kayo manood dito sa ating channel. Kung bago lang kayo sa video sa ating channel at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Ito po guys, palagi ko pong pinapaalala sa everyone na ang video natin ito ay base lang po sa aking opinion. At kung may opinion kayo, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Now, sa isang press conference ni Attorney Claire Castro, may isang journalist na nagsabi daw na mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte or Tatay Digong doon sa Hague ay nanawagan na mag-resign ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasi daw mahina daw siya na presidente, hindi marunong magpalakad ng bansa. Opinion ko guys, napakabobo naman ng mga supporters, no? Kung ibig sabihin, ano bang basihan nila na sabihin nila na hindi marunong magpatakbo ng isang bansa ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Kasi nasabi lang nila, kasi anong nangyari? Inaresto ang kanilang idol, si Tatay Digong, kasi may kaso yan na crimes against humanity. Walang kasalanan ang ating Pangulo, they are just enforcing the law of the land. Humingi ng tulong ang ICC or International Criminal Court sa Interpol, at ang Interpol ay nakipag-ugnayan sa ating bansa, sa ating Pangulo, at humingi ng tulong sa Philippine National Police to serve the warrant. So, ano bang illegal dyan? Wala eh. Wala akong nakitang illegal dyan. Kahit ang mga lawyers dito nagsasabi na valid ang warrant of arrest kasi nire-recognize at member po tayo ng Interpol. Now, balik tayo dito. Kung mag-resign, hindi naman yun mangyayari ang ating mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos. Sino ang makikinabang? Diba? Si Inday Sara, no? Si VP Sara. Gawin niya pang tanga, no? Ang ating pamahalaan, especially ang ating Pangulo. Wala ka kasalanan, mag-resign ka. Sila naman ang bibinisyo at mawala ang kanyang mga kaso sa mga confidential funds, hindi piatos, o ano-ano pa dyan. Nakakatawa nga kasi they are very desperate na may balik dito si Tatay Digong. Sa tingin ko lang guys hindi ako abogado, pero tingin ko mahirap na makabalik dito si Tatay Digong. Una-una, sa part ng ICC, they have so many evidence to prove that there is already a violation of human rights and crimes against humanity kay Tatay Digong. Isang bundok, no, na malaki na puro ebidensya. Ikalawa, nandoon na ang kanilang akusado, hayaan pa nilang makawala? Hindi na. Nausabihin nila, how about kay Vladimir Putin ng Russia? Netanyahu sa Israel, ibang usapan naman yon. Kasi sila ay in power pa sila. Nandoon sila sa power. At ang kanilang government, mahal sila. Hindi sila pwede isuko. Okay, sa ICC. Dito, iba ang usapan. Wala na sa poder si Tatay Digong at maraming biktima ng EJK, extrajudicial killing. So, kung ako lang, walang basihan ang panawagan ng mga supporter ni Tatay Digong na mag-resign ang ating mahal na Pangulo, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasi ginagawa niya naman ang kanyang trabaho. May issue ba siyang korupsyon? May sinasabi sa GAA daw. Wala naman, they file a case. Wala na. Mabait, matulungin, at laging handa na tumugon sa pangangailangan ng bawat Pilipino. Yun lang po guys. Maraming salamat po. Sana po may nakuha po kayo sa video natin. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko.
Kita-kita po tayo guys sa susunod na video. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam!